Sa buhay ko'y lagi mong narito dahil sa biyaya mo. Habang buhay mapupuri sa'yo, pupuri ka sa awit, itataas ang
Siya nga, Panginoon, lahat ng tuhod sa lupa, sa ilalim ng lupa, maging sa langit sa iyo ay luluhod. Lahat ng bibig sa lupa, sa ilalim ng lupa, maging sa langit ay magpapahayag na si Jesus ang Panginoon sa kapurihan ng Ama. Yes, Lord, ang araw na ito ay araw, Panginoon, ng pagsamba. Ngunit hindi lingid sa inyo, Panginoon. Ang araw din ito, Panginoon, ay marami ang hindi nananamba. Ngunit salamat, Panginoon, kami ay narito na sa iyo ay sumasamba. Hindi lingid, Panginoon, maging sa amin, O Diyos, na marami ang hindi kumikilala sa inyo bilang Panginoon at Kapagligtas. Maraming hindi kumikilala na kayo ay Diyos, naging isa at natatanging Diyos. Walang katulad, walang kapantay, hindi mahihigitan. Ngunit darating ang araw, Panginoon, gaya na sinabi mo sa iyong salita, ang lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod. Ang lahat ng bibig ay magpapahayag na si Jesus ay Panginoon. Maging sa ilalim ng lupa. And yes, Lord, salamat dahil bago pa man dumating ang araw na iyon, kami nagpapahayag na ikaw ang aming Panginoon. Ang aming mga tuhod sa iyo lumuluhod sapagkat ikaw ang Panginoon. Muli, Lord, ikaw ang aming Panginoon, ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming tagapagligtas. Kayo patuloy sa aming Panginoon na matagpo sa amin ay mangusap. Kaya mo patuloy, Panginoon, mahayag sa aming kalagitnaan ng iyong kalooban. At ang kalooban mo ito patuloy, Panginoon, na magkakay sa amin sa pagsunod sa iyong kalooban. Ang kalooban mo ito patuloy na maglayo sa amin sa masama. Ang kalooban mo ito patuloy na magbubog sa amin. Patuloy kami higit kailanman maging kawamis ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon. Muli, Lord, sa pati pong paglapit sa iyo at nagpuin niyo po kami mangusap kayo sa amin. Dinadalangin namin, Lord, ang aming kapagsalita ngayong umaga. Lord, mahayag, Panginoon, ang iyong kapangyarihan sa buhay niya. Mahayag, Panginoon, kalooban, biyaya sa buhay niya, Panginoon, at ang pangalan mong patuloy na maluwalhati magkakila sa aming mga buhay. Pinupuhay ka namin dinadakila, at kung aming samong dalangin, sa pangalan ni Jesus, ang nagpiluksan niya. Amen. Praise God. Pagkita Panginoon. So, ihanda po natin ang ating pong mga sarili. Ngayong umaga, tayo po ay mapalad. Hindi po malapad na mapalad. Na tayo ay mayroon pong guest speaker. Pakiclash na. Yung aking ginawang pang-welcome. Ha? Silent ko sa'yo. Hindi mo silent. Ha? Hindi mo alam. Hindi rin po sa Facebook. Talagang nag-aaral ng gusto. Pinagpuyatan ko pa yun. Wala yung wala. Okay, anyway. So, nag-present ako ng isang ano lang naman. Ng isang PowerPoint.
showing no na ating kapatid no na si Kuya Abe ay in-acknowledge no, ni-recognize as a license to preach no, the gospel. So, sa mga pumalakpak, bigyan mo ng jacket yun. Sa mga hindi, kausapin mo. Okay, so since no, siya po ay na-recognize no, ng Cavite Presbytery, no, composing po ng 20 plus no, na ordained minister at mahigit 15 ata, kung nagkakamali o 13 na ordained elders. At siya po ay pumasa sa mga requirements no, na nare-require ng Cavite Presbytery. At ilan po doon no, ay kinalaman sa education, formal education. So sa ating si Brother Abi po, siya po ay nag-aaral no, at patuloy na mag-aaral sa seminary ng PTS. And then pumasa po no, sa mga exams no, na nare-require. Pumasa siya kasi ako ang nag-check ng exam. Hindi, kidding aside, he passed the exam. No? Kinaya naman niya. Ang passing ay 80, so nag-80 siya. So 80 over 100. Mabigat ha? Mabigat yung mga tanong. Ako, 80. Mas mataas ako sa kanya ng isa. 81 ako. So at least mas marunong ako sa'yo ha? Kumasa ako. Okay? And then, nag-preach, no? Bagamat medyo mabilisan preach. So ngayon po, no, aking po pinakikilala sa inyo ang aking pong kapatid sa Panginoon. And from today, we will call him Pastor Abe. Ako pa rin ang pastor, ha? Praise God po. Nakapagpapunto rin sa introduction. So, yun po, magandang umaga po sa lahat. Nagpapatuloy po tayo sa ating tema ng buwan na ito na, ano po yung tema natin? And pray every day. Last month po yung read your Bible. So ngayon po ay pray every day. And this morning po, tignan po natin kung paano po nag-pray o nanalangin ang first century Christians. So makibukas po tayo sa Acts chapter 12. Acts chapter 12 verses 1 to 5. So ang Acts po ay after po ng Gospels. Acts chapter 12 verses 1 to 5, sabi po dito, Acts 12, 1 to 5, sabi dito, ng panahong iyon, nagsimula si Haring Herodes sa pag-uusig sa ilang miyembro ng iglesia. Ipinapatay niya si Santiago na kapatid ni Juan sa pamamagitan ng espada. Na makita niyang natuwa ang mga Hudyo dahil sa kanyang ginawa, pinahuli niya rin si Pedro. Nangyari ito sa panahon ng pista ng tinapay ng walang pampaalsa. Ipinabilanggo niya si Pedro at pinabantayan sa 4 na grupo ng mga sundalo na ang bawat grupo ay may 4 na sundalo. Ayon sa plano ni Herodes, ang paglilitis kay Pedro ay gagawin niya sa harap ng taong bayan pagkatapos ng pista
ng pampaalsa ng pampaglampas ng anghel. Verse 5, habang nasa bilangguan si Pedro, patuloy ang taimtim na panalangin ng iglesia para sa kanya. Pagpalain po tayo sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Historical background po muna. Alam na natin po na si Lucas ang sumulat ng Book of Acts. At ito po ay second part ng first letter niya, which is the Gospel of Luke. At ang purpose ng sulat niya ay para malaman o mapatunayan kay Theophilus na totoo ang lahat ng nangyari ng panahon ni Jesus at ng panahon ng mga apostol. Kaya nga po, ang Book of Acts ay isang naratibo sa salaysay ng mga naganap o nangyari noon. At ang Book of Acts ay salaysay of how the church started in the time of the apostles and how Christian lives in the first century. So now, paano nga po ba nabuhay ang mga Kristiyano sa unang century, sa first century? Ang buhay po nila ay hindi masaya. Hindi katulad natin dito, di ba? Pag praise and worship, talagang nakakasigaw. Talagang iba pa nga sa ibang church ay sumasayo pa nga yung iba pagka nagpe-praise and worship. Pero itong mga Kristiyano ng unang century ay hindi masaya ang kanilang buhay. Bakit po? Dahil punong-puno sila ng persecutions o pag-uusig. In Hebrews 12, sabi po dito, ay Hebrews 11 po, makibukas po tayo. Hebrews 11, 36 to 38, sabi dito, Hebrews 11, 36 to 38. Ang iba naman ay dumanas ng mga panlalait at paghahagupit dahil sa pananampalataya nila. At ang iba ay ikinadena at ibinilanggo. Binagbabato ang iba hanggang sa mamatay. Ang iba naman ay inilagari hanggang mahati ang katawan nila. At meron din pinatay sa espada. Ang ilan sa kanila ay nagdamit na lang ng balat ng tupa at kambing. Naranasan nilang maghikahos, usigin at apihin. Nagtago sila sa ilang mga kabundukan, mga kuweba at mga lungga sa lupa. Hindi karapat-dapat ang mundong ito para sa kanila. Ito yung nararanasan ng mga first century Christians. Ito ang buhay nila. Nasa life and death situation sila. Talagang mapanganib ang buhay nila dati. Ang tanong, kamusta po ang 21st century Christians? Ano po ang persecutions natin? Anong hinaharap natin for the sake of Christ? Tignan po natin yung mga apostol po sa Acts chapter 5. Balik po tayo sa Acts. Acts chapter 5, simula verse 27. Balik po tayo sa Acts chapter 5, verse 27. Sabi dito, Acts 5:27, dinala nila ang mga apostol doon sa korte ng mga Hudyo. Sinabi ng mga punong pari sa kanila, hindi ba't pinagbawalan namin kayong mangaral tungkol kay Jesus? Pero tignan ninyo ang inyong ginawa. Kumalat ang inyong mga aral sa buong Jerusalem. At kami pang pinagbibintangan niyong pumatay sa Kanya. Sumagot si Pedro, ang Diyos ang aming susundin at hindi ang tao. Talon tayo sa verse 33, sabi po dito, nang marinig ito ng mga miyembro ng korte, galit na galit sila at gustong patayin ng mga apostol. Talon po tayo ng verse 40, ipinatawag nilang muli ang mga apostol at ipinahugupit. Pagkatapos binalaan na wag nang magturo ng patungkol kay Jesus at pinalaya sila. Ano pong reaksyon ng mga apostol? Umalis doon ang mga apostol na masayang-masaya dahil binigyan sila ng Diyos ng pagkakataon na magtiis alang-alang sa pangalan ni Jesus. Ang mga apostol po ay paulit-ulit na hinarap sa Sanhedrin. Kung babasahin po natin simula Acts chapter 3 and following, talagang paulit-ulit po sila hinarap sa korte ng mga pare at sinasabihan na huwag kayong mangaral tungkol kay Jesus.
Tapos dito binanggit pa na hinagupit sila bago papalayain. Pero ano pong reaksyon nila? Masayang masaya sila sa ginawa sa kanila. Ito yung blessing nila noon. Ito yung kaligayahan nila, ang maghirap para kay Kristo. Dito sila masaya, ang magtiis para kay Jesus. Ang mga Kristiyano ngayon. Ano po tayo? Alam na natin 9 a.m. ang service, di ba? Di naman na nagbago yun. Pero talagang nagpas pa rin 9 a.m. tayo, nag-i-start. Di naman nagbabago yung oras. Hindi ko po alam sa ibang ministry, if may nalilate sa inyo paggawain. Pero sa worship team talaga. 6 a.m. regular naman yung practice pagka Sabado. 8:45, bawal na tumugtog. Pero talagang hindi talaga natin maagahan para lang makapag-soundcheck o makapag-practice. Talagang hindi tayo makapag-extend man lang ng time para sa Lord. Pero ang 21st century, pero ang 1st century, ito yung persecution nila para kay Kristo, bibigay namin lahat. They suffer for the sake of Christ. Now, di po tayo maghahaba ng usapan patungkol sa persecution. Balik na po tayo sa text natin sa Acts chapter 12. Balik po tayo na Acts chapter 12. Sabi po dito, simula verse 1. Nang panahong iyon, nagsimula si Herodes sa pag-uusig sa ilang miyembro ng iglesia. Kung babasahin po natin before chapter 12, ang taga-usig ng church po ay ang mga Hudyo o ang Jewish religion, ang mga pari o ang mga pariseyo. Sila yung umuusig sa church that time. Nagpapadala sila ng tagagulo sa mga mananampalataya. Marami silang pinapapatay, katulad ni Stephen. Ang Jewish religion, ang mga Hudyo ang pumapersecute sa iglesia before Acts chapter 12. Pero nung conversion po ni Paul, kung babasahin po natin, after the conversion of Paul, nawala sa senaryo ang mga Hudyo. Kumbaga parang nawala sila sa commentary nga po nabasa ko, parang nawalan sila ng gana o parang nawalan sila ng power nung nagbago si Pablo, nung na-convert si Pablo. Talaga parang nawala sila ng kapangyarihan para usigin ang church. Pero pagdating sa chapter 12, hindi na ang Jewish religion o hindi na ang mga Hudyo ang pumapersecute sa church, kundi ang gobyerno na. Si Herodes na ang umuusig. Simula kay Herodes at sa loob ng 300 o 3 centuries, inusig ng gobyerno ang church. Inusig ng Roman Empire ang church. At nagsimula ito kay Herodes o mas kilala bilang Agrippa the First. Siya ang nagsimula na mag-usig sa gobyerno. Sa verse 2, sabi dito, pinapatay niya si Santiago na kapatid ni Juan sa pamamagitan ng espada. Pinapakita dito ang pagkamartir ni James. Si James ang unang apostol na namatay through the hands of Agrippa o ni Herodes. Verse 3, na makita niyang natuwa ang mga Hudyo kasi nga nawala na ng gana o nawala na ng powers yung mga Hudyo na i-persecute yung church. Nung nalaman nila na pinapatay ni Herodes si James o inuusig ni Herodes ang church, natuwa ang mga Hudyo sa kanya. Then nakita niyang natuwa yung mga Hudyo sa kanya, mas ginanahan pa si Herodes na i-persecute ang church. Kaya ang ginawa niya, pinahuli niya rin si Pedro. Sunod-sunod pong inusig ni Herodes ang church. At especially ang mga inatake niya ay yung mga leaders ng church, yung mga apostol. Yun yung mga inuusig niya. Pero
tignan po natin ang response ng church. Ano po ang naging response ng church nung inuusig na ni Herodes ang iglesia? Verse 5, habang nasa bilungguan si Pedro, patuloy ang taimtim na pananalangin ng iglesia. Yan ang title natin, The Prayer of the Church. Nalaman ng church na pinatay si James, tas hinuli si Pedro. Hindi sila nag-response na, tara, umalis na tayo sa Jerusalem. Tara, tumakbo na tayo. Kasi yung leaders natin, hinuli na, pinagpapatay na. Tayo na isusunod ng mga yan. Hindi ganun ang naging response nila. Anong naging response nila? Taimtim na pananalangin. How about us? Ang panalangin ba ang first resource natin? O ang panalangin ang nagiging huli kapag kapagod na tayo, kapag wala na tayong makitang solusyon? Kapag wala na tayong mahanap na solusyon sa problema natin, saka na tayo luluhod at mag-pray. Ang church, ang unang ginawa nila, hindi sila tumakbo, nanalangin sila ng taimtim. Tatlong bagay po ang nais kong i-share sa atin, sa bawat isa sa atin. Tignan po natin kung paano sila nanalangin. Una po, the prayer of the church, they pray earnestly. Sabi niya sa verse 5, patuloy ang taimtim na pananalangin ng iglesia para kay Pedro. Dalawang bagay po ang nakikita natin dito sa first point. Una po, sige slide. Una, they pray with passion. Talagang sincere ang panalangin nila. With strong conviction. Sabi diyan, taimtim na panalangin ang ginawa nila. Talagang they are crying to God. Talagang umiiyak sila sa Panginoon na sana madinig ng Diyos ang panalangin nila. Na sana loobin ng Panginoon na palayain si Pedro. Taimtim ang panalangin nila. Have you experienced yung ganung prayer? Yung sobrang iyak mo sa Lord, gusto mo na sumigaw sa prayer mo. Pero hindi ka makasigaw kasi baka magising yung makasama mo sa bahay. Sino po naka-experience ng gano'n? O wala po, wala nag-amen eh. Ganun, kung na-experience nyo yung ganung bagay, baka mas matindi pa na-experience ng first century Christians. Hindi lang siguro pagsigaw yung nararanasan nila. Naalala ko po may kwento dati na pag nagpipray daw yung mga Koreano, parang mabubunot pa yung puno daw, parang may ganun daw sila, parang ganun daw sila katindi mag-pray. So kung ganun yung mga Koreano, kung totoo man yan eh, mas matindi pa, malamang ang prayer ng first century Christians. Ganun sila ka-devoted sa prayer, ganun sila ka-passionate sa panalangin nila. How about us? Paano tayo manalangin? Are we praying with passion? O pagka-pray sa gabi, kinabukasan na yung amen. Kasi nakatulog na sa prayer. Sincere ba tayo sa bawat panalangin natin? With strong conviction ba tayo manalangin? Then pangalawang nakikita natin dito, next slide. They pray without ceasing. They never stop praying for the sake of Peter. Hindi sila natapos manalangin. Maramdaman lang nila na parang parang pinupush nila yung panalangin nila papunta sa langit. Talagang pinupush nila yung prayer request nila. They never stop praying. Hindi ibig sabihin ito na ubusin natin yung oras at puro pray. Ang ibig sabihin dito is, huwag tayong matapos sa pagsisik sa Panginoon. To pray to God, to passionately call to God. Ang question is, gaano tayo katindi manalangin? Gaano tayo ka-passionate sa pananalangin? Siyempre, maaaring makita ng pagka sa gawain, makikita marahil ng iba, talagang
malakas tayo mag-pray, di ba? Pagka dawn match, meron pang music, di ba? Kumbaga parang nasasarapan ka mag-pray kasi marami kang kasamang mag-pray. Pero ang tanong dito is hindi kung paano ka mag-pray sa loob ng church. Ang tanong dito is gaano ka katindi mag-pray pag mag-isa ka na lang? Gaano ka ka-passionate manalangin kapag nasa loob ka na lang ng kwarto mo, pag nag-iisa ka na lang? How passionate you are in prayer? How sincere you are kapag nagpe-pray ka na lang, kapag mag-isa ka na lang? Do you pray earnestly sa Panginoon? Ang first century Christians, they prayed earnestly sa Panginoon. Second point po na makikita natin dito, sige slide. They prayed for one another. Bakit mo they prayed for one another? Habang nasa bilungguan si Pedro, patuloy ang taimtim na panalangin ng iglesia para sa kanya. They prayed for Peter. Dalawang bagay di po makikita natin dito. Una, they intercede for others. Nag-i-intercede sila sa isa't isa. Nag-i-intercede sila para kay Pedro, para sa safety ni Pedro, para sa kalayaan ni Pedro dahil nakulong siya. At pangalawang makikita natin dito, they pray with love to others. Nanalangin sila earnestly sa Panginoon dahil mahal nila si Pedro, dahil mahal nila ang leader nila, dahil mahal nila ang haligi ng church nila. Then how about us? Are we interceding for one another? O ang laman na lang ng prayer natin, puro yung request natin. Pinagpipray mo ba ang kapatid mo? Tangan mo yung katabi mo, kapatid, pinagpipray mo ba ako? Parang ayaw yung magtanong ah. Kaya nga po mahalaga ang mga gawain. Mahalaga ang fellowship. Para ano po? Para magpalakasan ng bawat isa. Para mapag-pray natin ang bawat isa. Pero paano magpapalakasan kung walang naatin sa gawain? Paano malalaman ni kapatid ang prayer concerns mo kung hindi ka naman nakikita sa gawain? O sa fellowship? Paano magsasabihan ng prayer concerns kung hindi ka naman na-attend sa mga fellowships? Gusto natin ipag-pray tayo, pero paano tayo pag-pray kung hindi naman tayo nakikita sa church? Or sa gawain ng per ministry, kung may regular mong gawain ng per ministry. And of course po, hindi lang dapat tayo yung pinag-pray. Dapat pinag-pray din natin yung kapatid natin. Kasi gusto natin, minsan pag-atid tayo sa church, ipag-pray tayo ni pastor, di ba? Pero sino dito nag-pray na para kay pastor? Di ba? Gusto natin pinag-pray tayo lagi, pero pinag-pray mo ba yung kapatid mo? Dapat ipinag-pray natin ang bawat isa. Dapat may desire tayong ipag-pray ang bawat isa. For this is what the church is. Nagpapalakasan at isang tool para magpalakasan ay pananalangin. Acts chapter 2 po, pakibukas po. In Acts chapter 2 verse 42, sabi po dito, mga gawa bilang 2, kabanatang 2 bilang verse 42. Sabi dito, naging masigasig sila sa pag-aaral ng mga itinuturo ng mga apostol, sa pagtitipon bilang magkakapatid, sa paghahati ng tinapay, at sa pananalangin. This is what the church is. Nag-aaral ng sama-sama sa salita ng Panginoon, nagfe-fellowship, naglo-Lord Supper, at higit sa lahat, nagpapanalanginan. Nagpipray, nag-intercede para sa bawat isa. Then ang tanong,
paano natin ginagawa to o paano natin gagawin to kung inactive naman tayo sa church o inactive naman tayo sa gawain. Ang first century Christian, they prayed for intercession with love. With love sa kanilang kapatid sa Panginoon. So dapat tayo din, let's pray with love and passion sa kapatid natin sa Panginoon. By the way po, sa meeting po ng leaders ng January, meron pong bagong ministry, yung prayer, hindi ko po alam kung nag-start na po ito, prayer intercessor ministry sa pamumuno po ni Overseer ni Deacon Gigi. Kung gusto niyo pong mag-join sa ministry na to, lapit lang po kayo sa kanya para magkaroon na rin ng chairman and co-chairman. Then para magkaroon po ng prayer warrior sa church natin. Do we pray for one another? Pinagpipray ba natin ang kapatid natin sa Panginoon? Ang first century Christians, they prayed for one another. Nikli lang po pala itong nagawa ko, no? Third point na tayo. Nikli lang pala, kala ko, abutin ng alas 12. Joke lang po. Last point po, they prayed according to the will of God. They prayed according to the will of God. Sabi po dyan sa verse 4, sa huling part, verse 4, sabi dyan ng Acts chapter 12, huling part, ayon sa plano ni Herodes, ang paglilitis kay Pedro ay gagawin niya sa harap ng taong bayan pagkatapos ng pista ng paglampas ng anghel. Binigyan po ni Lord ng chance ang church na manalangin para kay Peter. Ano po nangyari yun? Sa verse 1 sa verse 2 may kita natin na bigla na lang sinabi ni James na pinatay ni Herodes sinabi ni Luke na pinatay na lang bigla ni Herodes si James. Di sinabi ni Luke na ganito ginawa ng church o pinulong muna ni Herodes si James o kaya pinahuli muna tapos may inantay na araw bago patayin. Wala pong binanggit na ganun si Luke. Sinabi niya na lang na pinatay ni Herodes si James gamit ang espada. Pero pagdating po kay Peter, mahaba po yung verse 4 niyan. Sa verse 3, hinuli si Pedro at may pista niyan, pista ng unleavened bread, Feast of the Unleavened Bread. After po ng Feast of the Unleavened Bread, sa culture ng mga Hudyo, susunod na po yung Feast of the Passover o ang piyesta ng Paskwa. Magkasunod po yun. Kaya nag-decide si Herodes na patapusin muna yung piyesta ng Paskwa bago i-execute si Peter. So ano to, pinagplanuhan ni Herodes? Of course not. Kalooban ito ng Diyos. Inalaw ito ni Lord na ma-delay ang execution ni Peter para ano po? Para makapag-pray o makapag-intercede ng church para kay Peter. Yes, pwede natin i-assume na pwedeng ipinag-pray din naman ng church si James, pero hindi binanggit ni Luke. Ang sinabi niya lang, nag-intercede ang church para kay Peter. Inalaw ni Lord na manalangin ng church para kay Pedro. Kalooban ito ng Lord na manalangin ng church para kay Pedro. Dalawang bagay pong makikita natin dito. Una, God wants us to pray. Nasa kalooban o nais ng Diyos na manalangin tayo, na maging part ng buhay natin ang pananalangin. The question is, do you pray? Nananalangin ka ba? Tanongin mo yung katabi mo, kapatid, nananalangin ka ba? Lifestyle ba natin ang pananalangin? Everyday ba natin itong ginagawa? O nakakapag-pray lang tayo kapag prayer meeting o kapag dawn watch
nakakapag-pray lang tayo, amen po doon. Nakapag-pray tayo, nakapag-pray lang ba tayo kapag ka na-assign tayo ng manalangin? Kapatid, ikaw muna mag-pray ng lunch natin. Ha? O kapag ka nasabihan ka ng leader mo sa fellowship na ikaw ang opening prayer, ikaw ang closing. O kapag mag-preside ka lang dito, doon ka lang ba nakakapag-pray? Nananalangin ka ba? Natawag natin mga sarili nating Kristiyano, pero alam ba natin kung paano mag-pray? Ang nais ng Diyos ay manalangin tayo. Kaya nananalangin ka ba? At pangalawang point na makita natin sa third point, pangalawang bagay po is, God answer prayers if it is His will. Tinutugon ni Lord ang panalangin kapag kalooban niya ang panalangin. Niloob ng Diyos, inalaw ni Lord na ma-delay ang execution ni Peter. Of course, syempre, hindi lang inalaw ni Lord na ma-delay ang execution ni Peter kasi para lang makapag-pray yung church. Hindi inalaw ni Lord na ma-execute si Peter kasi nga, hindi pa niya tayo mamatay. Remember, if babasahin natin yung John 21, binanggit doon ni Jesus kung paano mamamatay si Pedro. Hindi pa time ni Peter mamatay nito sa Acts 12. Pero isang way din yan, o kalooban din ni Lord para makapag-pray ang church para sa Kanya. Kalooban ni Lord na mag-pray o mag-intercede ang church para kay Peter. At ano po, tinugon ito ni Lord. Sinagot ni Lord ang panalangin ng church para kay Peter. Kung babasahin natin the following verses, nagpadala si Lord ang anghel, pinalaya si Peter doon sa kulungan, nakawala siya doon sa tanikala. Binanggit doon sa verse 4 na yung bantay ni Pedro is may apat na grupo ng soldiers at ang bawat isa ay may tiga-apat. So ilan yun? 16 na soldiers ang nakabantay kay Pedro pero nakawala si Pedro. Tinugon ni Lord yung panalangin ng church. Kalooban ng Diyos po na manalangin tayo at tinutugon din niya ang panalangin natin kung ang panalangin natin ay kalooban niya. Kaya nga dapat kapag mananalangin tayo, inaalam natin ang kalooban ng Diyos. At nagpapasakop tayo sa plano niya. Remember po yung message natin ng first midweek ng February, yung first Wednesday. Yung last point po dun is, the Holy Spirit lead us to the will of God in prayer. Ang rason kung bakit hindi agad nagre-response o hindi tumutugon si Lord sa prayer natin is because baka hindi yun yung kalooban niya. Baka hindi yun yung plano niya. Hindi yun yung nais niya. Kaya ang trabaho ng Holy Spirit is to lead us papunta sa kalooban ng Diyos. To enlighten us. To show us kung ano ang kalooban ng Diyos para sa buhay natin. Kaya nga po, when we pray, dapat hinahanap natin ang kalooban ng Diyos. Yes, kalooban ng Diyos sa manalangin tayo, pero hindi lang tayo basta-basta mananalangin. Hinahanap pa rin natin ang kalooban ng Diyos sa pananalangin. And surely po, kapag ka tinugon ng Lord ng panalangin niya, panalangin natin na kalooban niya, hindi lang yung panalangin mong ibibigay niya. Dinodoble pa niya, tinitriple pa niya kung kalooban niya ang mga panalangin natin. This is how the church prayed. Ganito manalangin ng church. Ang first century Christians, they prayed according to the will of God. How about us? Nananalangin ba tayo ayon sa kalooban ng Diyos? O basta may masabi na lang sa prayer? O basta
mabigkas na lang yung pangangailangan natin nang hindi natin inaalam yung kalooban. Diba? Remember Matthew 6:33, seek first the kingdom of God. Hinahanap muna natin yung kalooban ng Diyos. Sa Kanyang sinusupply yung pangangailangan natin. Are we seeking God's will? Ang first century Christians, they prayed according to the will of God. And na po natin, ito ang tugon ng first century Christians sa pinagdaraanan nila. Prayer. Hindi sila humanap ng ibang solusyon, hindi sila gumawa ng paraan para mapalaya si Pedro o makaligtas si Pedro sa pagdaraanan ng execution. Wala silang ibang ginawa kundi nanalangin. Ito ang naging first resource nila. Kaya as a Christian of 21st century, dapat ang maging first resource natin ay ang pananalangin sa bawat tugon, sa pananalangin sa tugon sa bawat pagsubok o problema. And as a church po, we should pray as one dahil ito ang purpose ng church. Manalangin tayo as one. We are the bride of Christ. Ang bride po ay may strong communication sa groom. Kaya dapat ang church ay may strong communication sa Panginoon. At magagawa natin ito kung sama-sama tayo sa pananalangin. And as an individual po, hayaan natin ang prayer maging lifestyle natin. Let prayers be our lifestyle, our passion, and let us intercede for one another. At higit sa lahat po, gamitin natin ang panalangin upang malaman ang kalooban ng Diyos para sa buhay natin. Amen po? Let's pray. Father God, Lord, we glorify your name, Panginoon. We praise you, Panginoon, pagkat ikaw po ang kumikilos sa aming kalagitnaan. Ikaw po ang nangunguna sa buhay ng bawat isa sa aming Panginoon. Lord, we ask you, Lord, to help us to pray, Panginoon. Sabi nga po sa iyong mga salita, Panginoon, bago pa man kami manalangin, Lord, alam mo na ang mga sasabihin namin, Lord. So help us, Lord, na manalangin, O God. Turuan mo kaming manalangin, Lord. Hayaan niyo po, Lord, na ang panalangin, Lord, ay maging buhay namin, Panginoon. Hayaan niyo po, Lord, na ang panalangin ay maging kasama namin sa buhay, maging lifestyle namin, Panginoon. Hayaan niyo po, Lord, na patuloy namin alamin ang kalooban mo through our prayers, Panginoon, and through your word, O God. Ikaw pong patuloy na kumatag po sa amin, Lord. And we ask you, Lord, in Jesus' name, O God, na turuan mo rin po kaming manalangin sa bawat isa. Hayaan niyo po, Lord, na ang i-desire ng bawat isa sa atin, Lord, ay ang maabot ka sa pamamagitan ng panalangin, O God. Hayaan niyo pong mag-pray kami as one. At hayaan niyo pong mag-intercede kami, Lord, with love sa bawat isa, Panginoon, sa pamamagitan ng panalangin. Ikaw po, Lord, na nakakita sa amin sa araw-araw, Lord. Ikaw po tumulong sa amin. Ikaw po magturo sa amin, Lord, upang manalangin sa araw-araw, Lord. Muli, Lord, nabalik namin ang lahat ng papurit pasasalamat sa iyo, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo po ay dumako sa tithing offering. Tayo po ay magsitayo para sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Okay, sa aklat po ng Mateo, Matthew chapter 6 verses 25 to 32. Okay, therefore I say to you, do not worry about your life, what you will eat
or what you will drink, or about your body, what you will put on. It is more than food, and the body more than clothing. Look at the birds in the air, for they neither sow nor reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feeds them. Are you not more valuable than they? Which of you, by worrying, can add 1 cubit to his life, to his stature? So why do you worry about clothing? Consider the lilies of the field, how they grow, they neither toil nor spin. Verse 29, and yet I say to you that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Now if God so clothes the grass of the field, which today is and tomorrow is thrown into the oven, will he not much more clothe you, O little faith? Verse 31, therefore do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For after all these things the Gentiles seek, for your heavenly Father knows that you need all these things. Kayo po yung makaupo saglit. Meron po akong isi-share sa inyo. Pagka may sinang mensahe niya, dagdagan ko na lang. Pagdating po sa tithes and offering, kadalasan po ay pumapasok sa atin yung kaisipan na kung paano i-manage yung ating financial. Di ba? So, meron tayong pag-aalala patungkol sa money, lalo sa mga trabaho, may mga business. So, pag sinabi nating money management, nagkakaroon lamang na itong problema kapag wala kami ma-manage na money. Di ba? Ang hirap nun, yun yung pinakamahirap. So pumapasok po dito ang financial fear. Yung takot pagdating sa pera, financial na takot. So meron po akong isi-share sa inyo how to overcome financial fear. Hindi ito power Okay, ito yung power of God. So binasa po natin, meron po kayo share sa inyo na 4 na an. O UN, an. The first one ay unreasonable. So verse 25, therefore I say unto you, do not worry about your life. So, hindi po dapat ito maging kadahilanan sa atin na magkaroon tayo ng kabalisahan sa ating buhay. So, we are not to become distracted with the substantial issues of life. Over less important matters like what we will eat. So minsan doon tayo nagkakaroon ng kaba o kaya pangamba kapag siyempre wala kang pera, wala kang pambili ng pagkain. Yung worries pumapasok. So dapat hindi ito maging dahilan na hindi tayo mabuhay, hindi tayo maglingkod sa Panginoon. Number 2, unnatural. Okay, hindi siya naging natural, kumbaga. No? Sa verse 26, look at the birds of the air, for they neither sow or reap or gather into barns, yet your heavenly Father feeds them. So, hindi po naging natural, sabi rito, kapag tayo ay nagkakaroon ng pangamba sa ating buhay. Dahil, kung titingnan po natin, ipinakita ng Panginoon yung mga ibon sa kalawakan. Hindi sila nagtatanim, hindi nagpapagal, subalit kumakain, lumalaki, nanganganak. Dahil sila ay pinapakain ng ating Panginoon. So, hindi naging natural sa isang tao na mag-worry. Dahil ang ibon nga, hindi nag-worry, di ba? Dahil pinapakain sila ng ating Ama, Diyos Ama. So, kapag pumapasok sa ating buhay, yung worry, pag-alala, ibig sabihin, hindi tayo kabilang doon sa creation ng Panginoon. Dahil ang creation ng Panginoon ay mga bagay na hindi nagkakaroon ng worry sa kanilang sarili. Because dahil sila ay naniniwala na God will provide. So, alisin dapat natin yung worry sa ating mga sarili. Dahil hindi tayo magiging natural created by God,
na mayroong worry sa ating mga buhay. Okay, pangatlo, unhelpful. Hindi nakakatulong. Verse 27, which of you by worrying can add 1 cubit to his stature? So sabi nito, sino sa inyo ang nangangamba na nakakadagdag sa cubit o nakakadagdag sa buhay, gano'n. Yung nadagdagan ng buhay. Sino dito ang nakakabalita ng maraming namatay dahil sa stress? Maraming namatay dahil sa problema. Yun ba yung sinasabi dito? Na kapag anong problema ka, nadagdagan ang buhay natin? So hindi nakakatulong ang pangangamba. Kaya dapat stress-free tayo bilang mga mananampalataya. Because we have God that will provide. He's a provider of everything sa ating mga buhay. Hindi nakakatulong. So dapat chill lang, bagay, relax lang sa buhay natin, lalo na tayo ay umaharap ngayon ng kabilang mga problema. Pang-apat, unnecessary. Okay. Unnecessary, ibig sabihin hindi kinakailangan. Verse 30, now if God so clothes the grass of the field, which today is and tomorrow is turned into burns, will He not much more clothe you of you or the little faith? So kung sabi nga dito, yung mga halaman niya pinapatubo o kaya sinusuotan ng Panginoon ng mga magagarang mga kagandang bulaklak o kaya mga bunga o kaya mga kulay, iba-ibang kulay. How much more tayo yung mga tao? So God provides for His own and provides to take and promise to take care of our needs. So kung isipin natin, talagang sabi nga kay si Solomon sumuot ng napakagarang mga bagay. How much more kaya tayo din na hindi tayo pagkukulangin ng Panginoon sa ating mga pangangailangan. Amen. Number 5, unbelieving. So, walang paniniwala. Verse 31 to 32, therefore do not worry what you will eat or what we shall drink or what we will wear. For after all these things, the Gentiles seek, for your heavenly Father know what you need, all the things. So, ibig sabihin, alam na ng Panginoon yan kung ano ba talaga ang ating pangangailangan. So, bakit tayo nag-worry? Anong pumapasok doon? Kawalan ng pananampalataya o kawalan ng paniniwala sa ating Diyos. So, if we want to be free in financial fear, basahin na po natin ito. Yung ating pong binasa ng share ko sa inyo, that na ang Diyos nating makapangyarihan ay laging nagpo-provide sa ating mga pangangailangan. Amen. Tayo po ay manalangin. Panginoon namin Diyos, maraming salamat Panginoon sa umagang ito. We thank you Father, dahil meron po kaming Diyos na is always providing our needs. Even though Panginoon, we are facing some fear o takot Panginoon sa financial naming buhay Panginoon, money management o God. Dahil ito Panginoon Diyos sa aming pansariling karurungan ng Panginoon. Subalit Lord, sa mga ganito, pinakita niyo Panginoon sa amin o God kung ano magiging dapat namin hakbangin para matagumpayan po namin ang financial fear. There's only one solution o God, is to trust in you and to believe in you Lord, that you are our Father in heaven who knows our needs, that you are the God that will provide sa aming needs Panginoon. So ano man Lord, ang mga pinagkatiwala mo sa aming pangkabuhayan, pinagkatiwalang trabaho, pinagkatiwalang anumang bagay na nagkaroon kami ng income Panginoon, we will trust in you Lord. Ang lahat nito ay patuloy mong pagpapalain upang maibalik namin sa inyo, O Diyos, ang nararapat para sa inyo, Panginoon God. Because we believe, Lord, that we are only the stewards. We are only the managers of your positions, Panginoon, this earth. And the fruit of this labor, Father God, it's belong to you. Mararapat para lamang sa inyo ibalik, O God. At ang pagpapalang ito, O Diyos, ay hindi para sa inyo, Panginoon, kundi para sa iglesia. Na tunay matugunan ang pangangailangan sa church. Ang mga iba't ibang mga gagastusin, Panginoon, O God. Lord, maraming salamat. We pray, Panginoon, and I pray
na patuloy o Diyos sa puso't isipan namin ay ma-develop po God yung pagbibigay para sa inyong iglesia. Pagbibigay sa bawat isang Panginoon ng Diyos. Alam po namin, Lord God, na kung paano, Panginoon, ang mga ibon sa parang na hindi nyo pinabayaan, Panginoon. How much more, O God, when we are created in our own image, O God. Much more valuable, Panginoon, sa mga ibon na ito, na hindi nyo kami pagkukulangin sa lahat ng bagay ng Diyos. Lord, we believe and trust in you, Lord, ng lahat ng mga bagay ngayon yung pagkakalusan niyo, God. Kung meron po kami pananampalataya. Maraming salamat, Panginoon. Pagpalain niyo po ang aming binabalik sa inyo ang bunga ng mga pagkubahan ito, Panginoon Diyos. Magamit nawa ito para sa inyong ubasan. Maging sa mga tao, Lord, na mag-siayos nito, Panginoon Diyos. Karunungan, patuloy pagkalap sa kanila, Panginoon Diyos. Yung katapatan, Panginoon God, at lahat ng mga bagay na dapat gawin para sa inyong kapatid namin. Maraming salamat po. Hindi po ngayon panalangin. In Jesus' name po yun. Amen. Maraming salamat, Brother Vic, aka Chinkitan. Maraming salamat kay Pastor Abe. Na-overwhelm po ako talagang there is a time and reason for everything. Amen? Amen. Parang kailan lang. Announcement? Next week po, February 17. Midweek. I'm sorry. February 14 nga pala yun. Song leader po si kapatid na Gigi, presider si kapatid na Lilet. Hindi po nakita. Next Sunday, ito Lord's Day. Ito ang umabsent na ako sa iba pag nandito. Song leader po si kapatid na Christian. Back up si kapatid na DJ, Sister Julis. Presider po si Pangga, Kapitana. Tyson Offering si Sister Cleaners, Asel Youth Ministry. Asel po si Sister Kathleen and Brother DJ. Bigyan na po natin kay Pastor. Pastor Abe. So yun yung sa deacons po, wala po muna mamaya. Kasi daw po February 14, baka daw pumidate yung mga deacons. So next week na po ulit yung deacons at saka chairman. So po tayo may magsitayo. May meeting daw po palang deacons after service. Meeting daw po ang deacons after service. So yun po tayo magsitayo, tayo mag-closing prayer po. Let's pray po. Our God in heaven, Lord, we praise you, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa oras, Lord, na ibinigay mo sa amin, Lord. Maraming salamat din po sa biyayang ibinigay mo sa amin, Lord, upang magkaroon kami ng lakas, Lord, na makapunta sa church, O God, upang sambahin ang pangalan mo, upang purihin ang pangalan mo, Panginoon, at upang makinig sa iyong mga salita, Panginoon. Lord, iblas mo pong bawat isa sa amin, Panginoon. Hayaan niyo po, Lord, ang pagpapala mo, Lord, ang patuloy namin kasama, ang iyong mga kamay, Lord, at higit sa lahat, Lord, na hayaan niyo po, Lord, na hanapin namin ang iyong mukha, Panginoon, hanapin namin ang iyong kalooban, ang iyong katwiran at ang iyong kabanalan, Panginoon. Lord, ingatan mo pong bawat isa sa pag-uwi, Lord, hayaan niyo pong maitaas namin ang lahat na papurit po sa salamat sa iyo. In Jesus' name we pray. Amen. Ito, palakpakan natin natin. God bless po.